Dear Admin, hindi ko po akalaing ang pinakamahirap na laban na haharapin ko bilang isang OFW ay hindi pala ang pagod sa trabaho, hindi ang lungkot ng mag-isa sa ibang bansa, at hindi rin ang pangungulila sa pamilya. Ang pinakamahirap pala ay ang umuwi sa isang katotohanang hindi mo kailanman inasahang haharapin mo bilang asawa. Pero bago po nangyari ang lahat ng yon, isa muna akong babaeng naniniwalang napakaswerte ko sa buhay dahil nasa akin na ang lahat ng pangarap na hinihiling ng karamihan. Ako po si Angela, 32 taong gulang, isang physical therapist na kasalukuyang nagtatrabaho sa Singapore. Ang asawa ko naman ay si Paolo, 33 taong gulang at nagtatrabaho bilang call center agent sa Pilipinas. Mayroon kaming isang anak na lalaki na si Miguel na noon ay 8 taong gulang pa lamang. Kung tatanungin ninyo ako noon kung masaya ba ako sa buhay ko, marahil ang isasagot ko ay oo dahil pakiramdam ko noon ay nahanap ko na ang lalaking makakasama ko habang buhay. College sweethearts kami ni Paolo. Ako ang tahimik na estudyante sa kursong physical therapy habang siya naman ay iyong tipo ng lalaking madaling pakisama ng lahat. Hindi siya ang pinakagwapo sa campus, pero siya yung klase ng tao na komportable kang kasama. Marunong siyang makinig, marunong siyang magpatawa, at higit sa lahat, pakiramdam ko noon ay ligtas ako kapag kasama ko siya. Nagsimula ang lahat sa simpleng pagpapahiram niya ng payong sa akin, isang maulan na hapon sa universidad. Hanggang ngayon natatawa pa rin ako kapag naaalala ko yon dahil hindi naman talaga umuulan ng malakas noon. Ambon lang yon, pero ipinilit niyang ihatid ako hanggang sakayan ng jeep para lang daw hindi ako mabasa. Mula noon ay naging magkaibigan kami hanggang sa unti-unti na kaming hindi mapaghiwalay. Kasabay kong nag-review si Paolo para sa board exam kahit magkaiba kami ng kurso. Siya ang gumigising sa akin kapag nakakatulugan ko ang mga reviewers ko. Ako naman ang gumagawa ng kape niya kapag napupuyat siya sa pag-aaral. Noong pumasa ako sa board exam para maging physical therapist, siya ang unang yumakap sa akin pagkatapos kong makita ang pangalan ko sa listahan ng mga pumasa. Sabi niya noon, "Kapag yumaman ka na, huwag mo akong kakalimutan ha?" Sumagot naman ako ng, "Hindi kita kakalimutan dahil isasama kita sa pagyaman ko." At tinupad namin iyon. Nagpakasal kami. Makalipas ang ilang taon at hindi nagtagal ay ipinanganak si Miguel. Siya ang sentro ng mundo naming dalawa. Lumaki siyang masayahin, makulit at napakatalino para sa kanyang edad. Siya rin yung tipo ng bata na kayang patawanin ng buong bahay sa simpleng kwento lamang tungkol sa nangyari sa paaralan. Pero habang lumalaki si Miguel, mas lalo rin naming pinapangarap ni Paolo na magkaroon pa siya ng kapatid. Madalas naming pag-usapan yon tuwing gabi habang nakahiga kami sa kama matapos naming patulugin ang anak namin. "Kapag nagkaroon tayo ng baby girl, ikaw ang bahala sa buhok ha?" Biro ko noon kay Paolo. Ako? Hindi nga ako marunong magtirintas. E di mag-aral ka. Teka, bakit ako agad? Baka lalaki naman. Kapag lalaki, ikaw pa rin bahala sa buhok. At pareho kaming nagtatawanan pagkatapos noon. Bukod sa pangarap na madagdagan ang pamilya namin, meron din kaming isang mas malaking pangarap. Ang magkaroon ng sarili naming bahay. Iyong bahay na hindi inuupahan. Iyong bahay na may maliit na hardin sa harap at may kwarto para sa magiging kapatid ni Miguel balang araw. Tuwing dumadaan kami sa mga subdivision, madalas kong makita si Paolo na nakatingin sa mga bahay. Balang araw magkakaroon din tayo niyan. Lagi niyang sinasabi. At lagi ko namang sinasagot, oo, konting tiis pa. Pero habang tumatagal, napagtanto naming hindi sapat ang kinikita namin sa Pilipinas upang mabilis naming maabot ang mga pangarap na yon. Hindi naman kami naghihirap, pero sapat lang talaga ang kinikita namin
para sa pang-araw-araw na gastusin, matrikula ni Miguel at mga bayarin sa bahay. Hanggang sa dumating ang pagkakataong nagpabago sa takbo ng buhay namin. Isang dating katrabaho ko sa ospital ang nag-message sa akin at sinabing naghahanap daw ng physical therapist ang isang rehabilitation center sa Singapore. Maganda ang offer, mas mataas ang sahod, at may posibilidad pang maisama ko ang pamilya ko roon kapag naging maayos ang trabaho ko. Noong una ay agad kong tinanggihan ang ideya. Hindi ko kayang iwan sina Paulo at Miguel, pero si Paulo mismo ang unang humikayat sa akin. Subukan natin, Angela. Hindi naman habang buhay tayong magkakalayo. Isipin mo na lang na investment ito para sa future natin. Ayaw kong lumaki si Miguel na wala ako sa tabi niya. Hindi ka mawawala. Nasa ibang bansa ka lang pansamantala. At paano ka? Kaya ko ang ilang taon na sakripisyo kung kapalit naman noon ang mas magandang buhay para sa atin. Hanggang na ngayon ay naaalala ko pa rin ang gabing yon dahil iyon ang unang pagkakataong nakita kong umiyak si Paulo habang pinag-uusapan namin ang posibilidad na umalis ako. Sa huli, nagpasya akong tanggapin ang oportunidad. Hindi naging madali ang proseso. Dumaan ako sa interviews, examinations, medical requirements, at napakaraming papeles. Sa bawat hakbang ng proseso, mas lalo kong nararamdaman na palapit ng palapit ang araw ng pag-alis ko. At dumating nga ang araw na yon. Hindi ko malilimutan ang eksena sa airport. Mahigpit akong niyakap ni Miguel habang umiiyak. "Mommy, huwag ka nang umalis." "Anak, babalik din si Mommy." "Kailan?" "Kapag mabilis kang mag-aral at mabilis kang lumaki." "Paano kung miss na kita?" "Tatawag si Mommy araw-araw." Niyakap niya ako ng mas mahigpit. "Totoo po." "Totoo." Pagkatapos ay lumapit si Paulo sa akin. Hindi siya umiiyak, pero alam kong pinipigilan niya ang sarili niya. "Mag-ingat ka roon. Kayo rin dito. Huwag mong kakalimutang kumain sa tamang oras. Ikaw rin. Tawagan mo kami kapag nakarating ka." Tumango lang ako dahil alam kong kapag nagsalita pa ako, ay baka tuluyan na akong hindi makaalis. Habang naglalakad ako papunta sa immigration area, ilang beses akong lumingon sa kanilang dalawa. Nakita ko si Miguel na kumakaway habang nakayakap sa binti ng ama niya. Nakita ko rin si Paulo na pilit na ngumiti para hindi ako mag-alala. Doon ko unang naranasan ang pakiramdam ng pagiging OFW. Iyong pakiramdam na may parte ng puso mo na naiwan sa bansang pinanggalingan mo. Hindi naging madali ang adjustment ko sa Singapore. Bagong bansa, bagong kultura, bagong sistema, at bagong mga tao ang kinailangan kong harapin. May mga gabi na umiiyak ako nang palihim sa maliit kong inuupahang kwarto dahil sa sobrang pangungulila sa pamilya ko. Minsan habang kumakain ako mag-isa ng hapunan, bigla ko na lamang maaalala ang ingay ni Miguel habang nanonood ng cartoons o ang boses ni Paulo habang nagtatanong kung gusto ko pa ng kanin. Doon ko napagtanto na napakatahimik pala ng mundo kapag wala ang mga taong mahal mo. Buti na lamang at mababait ang mga katrabaho ko sa rehabilitation center. Isa sa mga unang tumulong sa akin ay si Dr. Ethan Lim, isa sa mga doktor sa aming departamento. Isa siyang Singaporean doktor na kilala sa pagiging istrikto ngunit napakabait sa mga staff. Noong unang linggo ko sa trabaho ay halos hindi ko maintindihan ang ilan sa mga instructions dahil sa bilis nilang magsalita ng English at Mandarin. "Relax, Angela," sabi niya sa akin isang araw matapos kong magkamali sa isang report. "No one becomes an expert in their first week." "Sorry, doctor. Nahihiya po kasi ako." "Don't be. You're here because you're qualified." Unti-unti akong naging komportable sa trabaho dahil sa suporta ng mga katrabaho ko. Samantala sa Pilipinas naman ay unti-unti ring nasanay sina Paulo at Miguel sa setup naming pamilya. Araw-araw kaming nagvi-video call.
Mommy, tingnan mo drawing ko. Mommy, perfect ako sa spelling. Mommy, kailan ka uuwi? At bawat gabi ay pareho rin ang tanong ni Paolo. Kumain ka na ba? Huwag kang masyadong mag-overtime. Nagpapahinga ka ba ng maayos? Sa kabila ng distansya, pakiramdam ko noon ay buo pa rin ang pamilya namin. Doon ko rin unang nakilala si Kevin kahit hindi pa kami personal na nagkikita noon. Siya ang matalik na kaibigan ni Paolo sa call center at madalas kong marinig ang pangalan niya sa mga kwento ng asawa ko. Si Kevin na naman ang sumalo ng calls ko kanina. Si Kevin ang kasama ko sa lunch. Si Kevin ang tumulong sa akin sa report. Dahil sa sobrang dalas kong marinig ang pangalan niya, pakiramdam ko ay kilala ko na rin siya kahit hindi pa kami nagkikita. Minsan pa nga ay nakakausap ko siya sa video call. Ma'am Angela, huwag po kayong mag-alala. Ako na po bahala kay Sir Paolo rito. Ako na rin po bahala sa paghatid kay Miguel kapag kailangan. Naku Kevin, nakakahiya naman. Hindi po. Kaibigan ko po si Sir Paolo. Napakalaking bagay noon para sa akin dahil alam kong may taong maaasahan ng asawa ko habang wala ako sa Pilipinas. Habang lumilipas ang mga buwan, ay mas lalo akong naging abala sa trabaho. Pero mas lalo rin akong gumaling bilang therapist. Dumami ang mga pasyenteng humihiling na ako mismo ang humawak sa therapy sessions nila at napansin din yon ng management. Isang araw ay ipinatawag ako ng supervisor namin sa opisina. Kinabahan ako dahil wala naman akong maalalang nagawa kong mali. Pagpasok ko sa opisina, ay naroon si Dr. Ethan at ang department manager namin. Angela, we've been reviewing your performance for the last few months, sabi ng manager namin. Bigla akong kinabahan. Is there any problem, ma'am? Actually, the opposite. Ipinaliwanag nila na isa raw ako sa may pinakamagandang patient feedback sa buong department at dahil doon ay inaprubahan ng management ang salary increase ko. Pakiramdam ko noon ay nanalo ako sa loto. Hindi dahil sa pera, kundi dahil alam kong isang hakbang na naman iyon palapit sa pangarap naming pamilya. Mas malaki na ang magiging sahod ko. Mas mabilis na kaming makakaipon. Mas mabilis na naming maitatayo ang bahay na pinapangarap namin. Pero higit sa lahat, mas malaki na ang posibilidad na maisama ko na sina Paolo at Miguel sa Singapore. Kinagabihan ay halos hindi ako mapakali sa excitement. Paulit-ulit kong tiningnan ang mga requirements para sa dependent pass application. Paulit-ulit ko ring kinumpyut kung magkano ang kakailanganin naming budget para sa paglipat nila. Sa wakas, matatapos na rin ang pagkakahiwalay namin. Sa wakas, magkakasama na ulit kami. Agad kong tinawagan si Paolo. Hello, mahal. Hello, kumusta? Hindi mo mahuhulaan ang balita ko. Ano yon? Na-approve ang salary increase ko. Talaga? Congratulations. At kahit masaya ang boses niya, pakiramdam ko ay hindi yun ang excitement na inaasahan kong marinig. Alam mo ba ang ibig sabihin noon? Ano? Pwede na tayong mag-apply ng dependent pass. Pwede na kayong sumunod ni Miguel dito sa Singapore. Sandaling natahimik si Paolo sa kabilang linya. Inaasahan kong sisigaw siya sa tuwa. Inaasahan kong tatawa siya. Inaasahan kong sasabihin niyang sa wakas ay magkakasama na rin kami. Pero ang sumunod na narinig ko ay katahimikan. At pagkatapos ng ilang segundo ay mahina niyang sinabi, "Ganun ba?" Hindi ko alam kung bakit. Pero sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming buwan, nakaramdam ako ng kakaibang kaba na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko pa alam noon na ang simpleng katahimikang iyon ang magiging simula ng unti-unting pagguho ng pamilyang buong puso naming binuo. Hindi ko agad maintindihan kung bakit tila hindi masaya si Paolo sa balitang pwede na silang sumunod ni Miguel sa Singapore. Noong una ay inisip kong baka pagod lang siya mula sa trabaho o baka nagulat lamang sa biglaang balita.
Pero habang lumilipas ang mga araw, pagkatapos ng pag-uusap naming yon, mas lalo kong napansin na parang may nagbago sa paraan ng pakikipag-usap niya sa akin. Hindi na siya katulad ng dati na halos hindi matapos-tapos ang kwento namin tuwing gabi. Noon, kaya naming mag-usap ng halos 2 oras tungkol sa mga simpleng nangyari sa buong araw namin. Ngayon, madalas ay maikli na lamang ang sagot niya at tila nagmamadali na siyang tapusin ang tawag. Kapag tinatanong ko siya tungkol sa pagproseso ng mga dokumentong kailangan para sa pagpunta nila sa Singapore, lagi siyang may dahilan para ipagpaliban iyon. Ilang linggo matapos kong sabihin ang tungkol sa dependent pass, ibinalita naman niya sa akin ang promotion niya sa call center. Naging team leader siya matapos ang ilang taon ng pagtatrabaho sa kumpanya. Totoong masaya ako para sa kanya dahil alam kong matagal niya ring pinaghirapan iyon. Ilang beses ko siyang nakitang umuwi ng pagod at puyat dahil sa overtime at performance targets nila. Kaya alam kong deserve niya ang pagkakataong yon. Pero kasabay ng promotion na yon, ay tila nagkaroon din siya ng bagong dahilan para manatili sa Pilipinas. Sa tuwing babanggitin ko ang tungkol sa Singapore, lagi niyang sinasabi na sayang daw ang opportunity na dumating sa kanya. Mahirap daw magsimula ulit sa ibang bansa, lalo na kung may maayos na siyang posisyon sa Pilipinas. Noong una ay naiintindihan ko pa siya dahil alam kong hindi rin madali ang iwan ang career na pinaghirapan niyang buuin. Pero habang tumatagal ay pakiramdam ko ay hindi na lamang iyon simpleng pag-aalinlangan. Parang ayaw na talaga niyang umalis. Unti-unti ring naging dahilan yon ng mga hindi namin pagkakaunawaan. Hindi naman sigawan o matinding away, pero sapat na upang maramdaman kong unti-unting nagbabago ang direksyon ng mga plano naming mag-asawa. Ang pangarap na dati naming sabay na binubuo ay tila naging pangarap ko na lamang mag-isa. Mas lalong naging mahirap ang lahat dahil kasabay ng mga problemang yon ay lumalala rin ang stress ko sa trabaho sa Singapore. Dumadami ang pasyente, humahaba ang duty hours, at mas lumalaki ang responsibilidad ko sa rehabilitation center. May mga araw na halos hindi na ako nakakakain sa tamang oras dahil sunod-sunod ang appointments at therapy sessions. Dagdag pa roon ang isang bagay na matagal ko nang kinikimkim kahit bago pa man ako umalis ng Pilipinas. Ilang taon na naming pangarap ni Paolo na magkaroon ng isa pang anak para magkaroon ng kapatid si Miguel. Pero bago pa man ako maging OFW, ay sinabi na sa akin ng doktor na meron akong PCOS. Ipinaliwanag nila na posible pa rin naman akong magkaanak, ngunit maaring mas mahaba at mas mahirap ang proseso kumpara sa ibang babae. Hindi naman yun naging malaking problema sa amin noon dahil pareho naming iniisip na bata pa kami at marami pa kaming oras. Pero habang lumilipas ang mga taon at patuloy kaming hindi nabibigyan ng isa pang anak, hindi ko maiwasang minsan ay sisihin ang sarili ko. Hindi kailanman ipinadama ni Paolo na kasalanan ko iyon. Sa katunayan, siya pa nga ang madalas magpaalala sa akin na hindi nasusukat ng bilang ng anak ang pagiging mabuting asawa o ina ng isang tao. Pero bilang babae, may mga pagkakataong hindi mo rin mapipigilan ang sarili mong magtanong kung may nagawa ka bang mali o kung may kulang ba sa iyo. Tuwing nakikita kong naglalaro si Miguel nang mag-isa sa video call, naiisip ko rin kung gaano siguro siya kasaya kung mayroon siyang kapatid na makakasama habang lumalaki siya. Isa iyon sa mga dahilan kung bakit mas gusto kong makasama agad sila sa Singapore. Pakiramdam ko noon, kapag magkakasama ulit kami bilang pamilya, baka mas gumaan ang lahat, baka mabawasan ang stress, baka mas maging maayos ang kalusugan ko, baka sakaling dumating rin ang panahong matutupad ang isa pa naming pangarap. Napansin ni Dr. Ethan Lim ang pagod at stress ko isang araw habang magkasabay kaming nagkakape sa cafeteria ng Rehabilitation Center pagkatapos ng mahabang duty.
Hindi siya yung tipo ng tao na nangingialam sa personal na buhay ng iba, pero marunong siyang makaramdam kapag may problema ang isang tao. Pinayuhan niya akong huwag masyadong sisihin ang sarili ko at huwag akuin ang lahat ng responsibilidad sa mga bagay na wala naman sa kontrol ko. Malaking bagay para sa akin ang magkaroon ng isang taong handang makinig sa mga pinagdadaanan ko sa ibang bansa, lalo na sa mga araw na pakiramdam ko ay ako lang mag-isa ang humaharap sa lahat. Samantala sa Pilipinas ay mas lalo namang naging abala si Paulo sa bago niyang posisyon. Madalas ay hindi na siya nakakauwi sa tamang oras dahil sa meetings, coaching sessions at mga report na kailangang tapusin. Kapag tinatawagan ko siya sa gabi, ay madalas nasa opisina pa siya o kaya naman ay kakagaling lamang sa overtime. At halos sa lahat ng kwento niya ay iisang pangalan ang paulit-ulit kong naririnig. Kevin. Si Kevin daw ang tumutulong sa kanya sa mga reports bilang bagong team leader. Si Kevin din daw ang laging kasama niya kapag may kailangang tapusing trabaho pagkatapos ng shift. Kapag may team dinner, nandoon si Kevin. Kapag may outing ang opisina, kasama si Kevin. Kapag may inuman pagkatapos ng trabaho, si Kevin pa rin ang kasama niya. Noong una ay wala naman akong nakitang masama roon. Sa totoo lang, ay nagpapasalamat pa nga ako dahil alam kong may kaibigan ng asawa ko na maaasahan habang wala ako sa Pilipinas. Minsan pa nga ay natatawa ako dahil pakiramdam ko ay mas madalas ko nang marinig ang pangalan ni Kevin kaysa sa pangalan ng ibang kamag-anak namin. Habang tumatagal ay napapansin kong tila mas komportable pang magkwento si Paulo tungkol sa mga nangyayari sa opisina kasama si Kevin kaysa sa mga plano namin bilang pamilya. Kapag tinatanong ko siya tungkol sa mga dokumento para sa Singapore, mabilis niyang napapalitan ng usapan. Kapag binabanggit ko ang magiging eskwelahan ni Miguel o ang apartment na pwede naming lipatan, tila wala siyang gaanong interes sa mga usaping iyon. Unti-unti akong kinabahan. Hindi dahil pinaghihinalaan ko siya ng kung anuman, kundi dahil pakiramdam ko ay parang ako na lamang ang excited sa pangarap na dati naming pinagsasaluhan. Isang gabi habang magka-video call kami, masaya kong ikinukwento kay Miguel ang tungkol sa mga playground at parks sa Singapore na pwede naming puntahan kapag nakalipat na sila rito. Excited naman ang anak namin habang nagtatanong tungkol sa mga eroplano, subway at mga matataas na gusali. Pero si Paulo ay tahimik lamang sa kabilang bahagi ng screen. Nang tanungin ko siya kung nakapag-inquire na ba siya tungkol sa clearance na kailangan niya sa trabaho, sinabi niyang hindi pa raw niya naaasikaso dahil masyado siyang busy sa opisina. Nang tanungin ko naman kung kailan niya balak simulan ang proseso, sinabi niyang pag-uusapan pa raw nila yon ng manager niya dahil baka may mas malaking oportunidad pa raw na naghihintay sa kanya sa kumpanya. Doon ko unang naramdaman na baka hindi lang trabaho ang dahilan kung bakit ayaw niyang umalis. Parang may bahagi sa kanya na gustong manatili sa Pilipinas kahit nangangahulugan yon ng pagpapatuloy ng aming pagkakalayo. At sa unang pagkakataon mula nang maging OFW ako, nagsimula akong matakot na baka hindi pareho ang direksyon na tinatahak naming dalawa bilang mag-asawa. Hindi ko pa alam noon kung gaano kalalim ang pagbabagong nangyayari sa buhay ni Paulo. Ang alam ko lamang ay unti-unti na niyang binibitawan ang mga plano naming sabay naming binuo noon. At ang mas masakit, hindi ko alam kung kailan pa yon nagsimula. Isang gabi habang naghahanda akong matulog matapos ang mahabang duty sa ospital, tumawag ako kay Paulo gaya ng nakasanayan namin araw-araw. Ngunit ilang beses akong naghintay bago niya sinagot ang tawag. Nang sa wakas ay marinig ko ang boses niya, nasa labas siya kasama ang mga katrabaho niya para sa isang celebration sa opisina. At bago tuluyang matapos ang usapan namin, may narinig akong isang pamilyar na boses mula sa kabilang linya. Boses iyon ni Kevin
Hindi ko alam kung bakit, pero sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming buwan, nakaramdam ako ng kakaibang kaba na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko maintindihan kung bakit may kakaiba akong naramdaman nang marinig ko ang boses ni Kevin sa kabilang linya noong gabing iyon. Wala naman akong narinig na masama. Wala rin naman akong dahilan para pagdudahan ang asawa ko o ang kaibigan niya. Sa katunayan, masaya pa nga ako noon na alam kong may taong maaasahan si Paulo habang wala ako sa Pilipinas. Pero minsan, may mga bagay na kahit hindi mo maipaliwanag ay nararamdaman mo na lamang bigla. Para bang may maliit na bahagi ng sarili mo na tahimik na nagsasabing may nagbabago kahit hindi mo pa alam kung ano iyon. Sinubukan kong huwag bigyan ng kahulugan ang naramdaman kong kaba. Inisip ko na baka epekto lamang yon ng pagod, stress at pangungulila sa pamilya. Hindi rin naman biro ang buhay OFW. Maraming gabi na pagod na ako sa trabaho, pero kailangan ko pa rin ngumiti sa video call para hindi maramdaman ni na Paulo at Miguel na nahihirapan ako sa Singapore. Pero habang lumilipas ang mga linggo, mas lalo kong napansin ang pagbabago kay Paulo. Mas madalang na ang mahahabang usapan namin sa gabi. Noon ay kaya naming magkwentuhan ng mahigit 1 oras tungkol sa mga simpleng nangyari sa buong araw namin. Ngayon ay madalas na ilang minuto na lamang ang usapan namin bago niya sabihing pagod siya o kaya naman ay kailangan na niyang bumalik sa trabaho. Madalas din siyang nasa labas kasama ang mga katrabaho niya. Minsan ay team dinner, minsan ay celebration dahil sa magandang performance ng account nila. Minsan naman ay coaching session para sa mga bagong agents. At sa halos lahat ng kwento niya ay iisang pangalan pa rin ang paulit-ulit kong naririnig. Kevin. Si Kevin ang kasama niya sa overtime. Si Kevin ang kasama niya sa team dinner. Si Kevin ang tumutulong sa kanya sa reports bilang bagong team leader. Si Kevin din ang madalas niyang kasama kapag may mga office activities sila pagkatapos ng trabaho. Noong una ay wala naman akong nakitang masama roon. Lumipas pa ang ilang buwan at dumating ang pagkakataong makapagbakasyon ako sa Pilipinas gamit ang annual leave ko sa Singapore. Excited na excited ako noon dahil bukod sa makakasama ko ulit sina Paulo at Miguel, plano ko ring gamitin ang pagkakataong yon para personal naming maayos ang mga papeles na kailangan para sa paglipat nila sa Singapore. Pakiramdam ko noon ay iyon na ang simula ng bagong chapter ng pamilya namin. Pagdating ko sa Pilipinas ay halos ayaw na akong pakawalan ni Miguel. Mas matangkad na siya kaysa noong huli ko siyang nakita at mas madaldal na rin. Halos gabi-gabi niya akong kinukulit tungkol sa Singapore at sa mga matataas na gusali na ipinapakita ko sa kanya sa video call noon. Pero si Paulo ay tila iba. Hindi ko maipaliwanag pero parang may bahagi sa kanya na wala roon kahit magkatabi na kami sa iisang bahay. Hindi naman siya malamig, hindi rin siya masungit, pero parang may iniisip siyang malalim na hindi niya masabi sa akin. Madalas siyang tulala, madalas ding nakatingin sa cellphone niya. At kahit ilang araw lang akong nasa Pilipinas, napansin kong halos pareho pa rin ang routine niya noong wala ako. Madalas ang overtime, madalas ang meetings, madalas ang emergency coaching sessions, at may mga pagkakataon pang kailangan daw niyang manatili sa opisina hanggang madaling araw. Kasabay nito ay mas lalo ko namang nakilala si Kevin. Hindi na lamang siya pangalan sa mga kwento ni Paulo. Minsan ay siya ang sumusundo sa asawa ko papunta sa opisina. Minsan naman ay siya ang naghahatid pa uwi. May mga pagkakataon ding dumadaan siya sa bahay para mag-iwan ng mga dokumento o kaya naman ay may kailangang pag-usapan tungkol sa trabaho. Mabait si Kevin. Magalang siya sa akin. Mabait din siya kay Miguel. Kung tutuusin ay wala talaga akong dahilan para pagdudahan siya. Pero may mga maliliit na bagay na unti-unting nagsimulang magbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam. May mga pagkakataong tila mas alam pa ni Kevin
ang schedule ni Paulo kaysa sa akin. May mga pagkakataong alam niya kung anong oras matatapos ang shift ng asawa ko kahit hindi ko iyon alam. Minsan pa nga ay nabanggit niya ang isang restaurant na pinuntahan daw nila ni Paulo pagkatapos ng trabaho noong nakaraang linggo. Nagulat ako dahil natatandaan kong sinabi sa akin ni Paulo noong gabing yon na nasa opisina pa siya para sa overtime. Hindi ko yung pinansin. Maliit na bagay lamang yon. Baka dumaan lamang sila roon bago umuwi. Baka nakakalimutan lamang ni Paulo ang ilang detalye. Pero habang dumarami ang mga maliliit na hindi pagkakatugma sa mga kwento niya, mas lalo ring lumalakas ang kutob ko na may bahagi ng buhay niya na hindi ko na alam. Hindi ko pa rin iniisip noon na may ibang tao sa buhay ng asawa ko. Ang iniisip ko lamang ay baka may problema siya sa trabaho o baka nahihirapan lamang siyang sabihin sa akin ang totoong dahilan kung bakit ayaw niyang umalis ng Pilipinas. Hanggang sa dumating ang isang gabing, hindi ko na makalimutan. Sinabi ni Paulo na may emergency coaching session daw sila sa opisina, kaya gabi na naman siyang makakauwi. Dahil sanay na ako sa ganoong dahilan, hindi ko na yon pinansin at ipinagpatuloy ko lamang ang pag-aayos ng mga gamit namin sa kwarto habang natutulog na si Miguel. Habang ginagawa ko yon, ay napansin kong naiwan ni Paulo ang cellphone niya sa ibabaw ng mesa sa sala. Wala naman sana akong balak pakialaman niyon, pero maya-maya ay biglang umilaw ang screen dahil sa isang bagong mensahe. Hindi ko sinasadyang mabasa ang preview ng notification habang inaabot ko ang baso ng tubig sa tabi nito. Iisa lamang ang nakasulat. Nasa labas na ako. At ang pangalan ng nagpadala ng mensahe ay si Kevin. Hindi ko alam kung bakit, pero sa pagkakataong iyon ay parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ko. Wala namang mali siya sa mensahe. Wala ring ebidensya ng kahit ano, pero sa unang pagkakataon, naramdaman kong may bahagi ng buhay ng asawa ko na hindi ko nakilala. At doon nagsimulang mabuo ang takot na matagal ko nang sinusubukang huwag pakinggan. Hindi ko agad sinabi kay Paulo ang tungkol sa mensaheng nakita ko sa cellphone niya. Sa totoo lang, ilang oras ko ring kinumbinsi ang sarili ko na wala iyong ibig sabihin. Posibleng susunduin lamang siya ni Kevin papunta sa opisina o baka may kailangang pag-usapan tungkol sa trabaho. Ayokong maging asawa na naghahanap ng problema kung wala naman talaga. Pero mula ng gabing iyon, hindi ko na maiwasang mapansin ang mga bagay na dati ay hindi ko binibigyan ng pansin. Mas madalas nang umalis si Paulo nang hindi malinaw ang detalye kung saan siya pupunta. Minsan ay meeting, minsan ay coaching session, minsan naman ay simpleng dinner lang daw kasama ang team. Kapag nagtatanong ako ng mas maraming detalye, pakiramdam ko ay mas lalo lamang siyang naiilang sa usapan. Mas lalong tumindi ang kutob ko nang mapansin kong kahit nasa bahay kami at kasama niya si Miguel, madalas ay tila nasa ibang lugar ang isip niya. May mga pagkakataong nakatitig lamang siya sa cellphone niya o kaya naman ay tila may iniisip na mabigat na hindi niya masabi sa akin. Isang gabi, sinabi niyang kailangan niyang pumunta sa opisina dahil may emergency meeting daw silang mga team leaders. Wala naman sanang kakaiba roon dahil ilang beses ko na ring narinig ang ganoong dahilan mula sa kanya nitong mga nakaraang buwan. Ngunit bago siya umalis ng bahay, napansin kong may kakaibang tensyon sa kilos niya na hindi ko maipaliwanag. Pagkalipas ng ilang minuto, matapos siyang umalis, ay biglang pumasok sa isip ko ang mensahe ni Kevin noong nakaraang gabi. Nasa labas na ako. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin para gawin ang sumunod kong ginawa. Marahil ay kutob, marahil ay takot, o marahil ay yung bahagi ng puso ng isang asawa na matagal nang nakakaramdam na may mali, ngunit pilit lamang ipinagwawalang bahala. Nagpasya akong sundan si Paulo. Paglabas ko ng bahay ay nakita ko agad
Ang sasakyang pamilyar kong nakitang ginagamit ni Kevin sa ilang pagkakataong sinusundo niya si Paolo para sa trabaho. Nakita kong sumakay ang asawa ko sa passenger seat at ilang sandali lamang ay umalis na sila. Habang sinusundan ko sila, paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na sana mali ako. Sana may simpleng paliwanag sa lahat ng ito. Sana pagdating namin sa opisina nila ay matawa na lamang ako sa sarili ko dahil sa sobrang pag-o-overthink. Pero hindi sila dumiretso sa opisina. Hindi rin sila pumunta sa call center. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang maliit na hotel sa may kabilang bayan. Sa sandaling iyon ay parang huminto ang mundo ko. Hindi ko maalala kung gaano ako katagal na nakaupo sa loob ng sasakyan habang nakatingin sa pintuan ng hotel. Pakiramdam ko ay may bahagi ng sarili kong tumatangging paniwalaan ang nakikita ng mga mata ko. Ilang minuto ang lumipas bago ako tuluyang bumaba ng sasakyan at pumasok sa loob. Hindi ko alam kung saan ako humuhugot ng lakas noong mga oras na yon. Galit, takot, pagkalito, marahil ay halo-halo na silang lahat. Nang makita ko sila sa loob ng silid, pakiramdam ko ay may bahagi ng buhay kong tuluyang gumuho sa harap ko. Hindi ko na maalala ang karamihan sa mga sinabi ko noong gabing iyon. Ang natatandaan ko lamang ay ang paulit-ulit kong pagtatanong kung bakit. Bakit nangyari ito? Bakit sa akin? Bakit sa pamilya namin? At higit sa lahat, bakit hindi niya sinabi sa akin ang totoo bago pa kami umabot sa puntong yon? Tahimik lamang si Paolo habang umiiyak. Samantalang si Kevin naman ay hindi rin makatingin ng diretso sa akin. Matagal bago tuluyang nagsalita si Paolo. Sinabi niyang matagal na raw niyang nilalabanan ang mga bagay na nararamdaman niya. Sinubukan daw niyang huwag pansinin iyon sa loob ng maraming taon dahil naniniwala siyang mawawala rin ito balang araw. Akala raw niya kapag nagkaroon siya ng asawa at anak ay magiging sapat na yon para mawala ang pagkalito niya sa sarili niyang pagkatao. Pero habang tumatagal, ay mas lalo lamang daw siyang nahirapang intindihin ang sarili niya. Mas mahirap para sa akin ang mga sumunod niyang sinabi kaysa sa mismong pagtataksil. Dahil sinabi niyang mahal niya ako, mahal niya si Miguel, at hindi raw naging kasinungalingan ang mga taon na pinagsamahan namin bilang pamilya. Pero kasabay noon ay sinabi rin niyang hindi na niya kayang itanggi pa kung sino talaga siya. Hindi ko alam kung alin ang mas masakit, ang marinig na may ibang taong mahal ang asawa ko, o ang marinig na matagal na pala siyang nakikipaglaban sa isang bahagi ng sarili niya na hindi ko kailanman nakita. Noong gabing yun ay kinausap din ni Paolo si Kevin sa labas ng hotel habang ako ay naiwan sa loob na pilit inuunawa kung paano kami umabot sa ganoong sitwasyon. Narinig ko si Paolo na paulit-ulit na sinasabing hindi niya alam kung ano ang tamang gawin. May pamilya siya, may anak siya, pero hindi na rin daw niya kayang lokohin ang sarili niya habang buhay. Pag-uwi namin ng bahay ay halos hindi kami nag-usap. Tahimik lamang kaming dalawa habang natutulog si Miguel sa kabilang kwarto na walang kaalam-alam na may malaking pagbabagong nangyayari sa buhay ng mga magulang niya. Kinabukasan ay kinausap ko si Paolo bilang asawa at bilang ama ng anak namin. Hindi ko siya tinanong kung sino ang pipiliin niya. Hindi ko rin siya pinilit na magdesisyon agad. Ang tinanong ko lamang ay kung naging totoo ba ang pagmamahal niya sa akin sa lahat ng taon na magkasama kami. At nang sabihin niyang oo, doon ako tuluyang umiyak. Dahil sa kabila ng lahat ng sakit at galit na nararamdaman ko, nakita ko rin sa harap ko ang isang taong matagal ding nasasaktan at naliligaw sa sarili niyang pagkatao. Mas lalo akong nasaktan para kay Miguel. Paano namin ipapaliwanag sa anak namin ang mga bagay na kahit kaming matatanda ay hirap na hirap intindihin? Paano namin sasabihin sa kanya na minsan, kahit mahal na mahal ninyo ang isa't isa, bilang pamilya, may mga laban na hindi kayang tapatan ng pagmamahal lamang?
At sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon ng pagsasama namin, natakot akong isipin na maaaring hindi na sapat ang pagmamahal para iligtas ang pamilyang buong buhay naming binuo. Hindi naging madali ang mga sumunod na linggo pagkatapos ng gabing iyon. Sa kabila ng lahat ng nangyari, pinili pa rin naming subukan ni Paulo na iligtas ang pamilyang matagal naming binuo. Hindi dahil madali kong napatawad ang nangyari at lalong hindi dahil nawala ang sakit, kundi dahil may isang batang natutulog sa kabilang kwarto na walang ibang hinihiling, kundi manatiling buo ang kanyang pamilya. Sinubukan naming magsimula muli. Mas madalas kaming mag-usap. Mas naging tapat kami sa isa't isa tungkol sa mga bagay na matagal na naming kinikimkim. Iminungkahi ko pa nga kay Paulo na samahan na lamang niya kami ni Miguel pabalik sa Singapore para makalayo muna sa lahat ng pressure at magsimula ulit sa lugar na walang nakakakilala sa amin. Sa loob ng ilang araw ay naniwala akong posible pa. Naniwala akong baka sapat pa ang pagmamahal para maitawid namin ang lahat ng ito. Pero may mga laban pala sa buhay na hindi kayang talunin ng pagmamahal lamang. Hindi nagtagal ay muling bumalik si Kevin sa buhay ni Paulo. Hindi man sila nagkikita ng madalas gaya ng dati. Alam kong hindi pa rin tuluyang nawawala ang koneksyon sa pagitan nila. At higit sa lahat, nakikita ko sa mga mata ng asawa ko ang parehong pagkalito at sakit na nakita ko noong gabing nahuli ko sila. Isang gabi ay tuluyan niya ring sinabi sa akin ang matagal ko nang kinatatakutang marinig. Hindi na raw niya kayang lokohin ang sarili niya. Pagod na raw siyang magpanggap na may bahagi ng pagkatao niyang hindi umiiral. Hindi raw niya alam kung kailan nagsimula ang lahat. Pero alam niyang habang tumatagal ay mas lalo lamang niyang sinasaktan ang sarili niya at ang mga taong mahal niya sa pagpapatuloy ng isang buhay na hindi na niya kayang panindigan ng buo. Masakit marinig iyon bilang asawa. Masakit marinig na sa kabila ng lahat ng pagmamahal, pagsasakripisyo at mga pangarap na magkasama naming binuo, darating pala ang araw na kailangan naming tanggapin na magkaiba na ang landas na gusto naming tahakin. Pero mas masakit para sa akin ang makita kung gaano rin siya nahihirapan. Sa unang pagkakataon ay hindi ko nakita sa harap ko ang lalaking nagtaksil sa akin. Ang nakita ko ay isang taong matagal nang nakikipaglaban sa sarili niyang pagkatao at unti-unting nauubos sa bawat araw na pilit niyang itinatago iyon sa mundo. At doon ko naunawaan na may mga pagkakataong ang pinakamalaking pagmamahal na maibibigay mo sa isang tao ay hindi ang pilitin siyang manatili. Minsan ang pinakamalaking pagmamahal ay ang palayain siya. Nagdesisyon kaming maghiwalay ni Paulo ng maayos. Walang sigawan, walang demandahan, walang galit na kailangang ipamana sa anak namin. Ang pinakamahalagang usapan namin noon ay tungkol kay Miguel. Pareho naming alam na anuman ang mangyari sa relasyon naming mag-asawa, hindi dapat maramdaman ng anak namin na nawalan siya ng ama o ina. Nang kausapin namin si Miguel, iyon marahil ang isa sa pinakamahirap na pag-uusap sa buong buhay ko bilang isang magulang. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi na kami magsasama sa iisang bahay. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi na pareho ang lahat tulad ng dati. Paulit-ulit niyang tinatanong kung may nagawa ba siyang mali. At paulit-ulit naming sinabi sa kanya na wala siyang kasalanan sa nangyari. Na minsan, may mga desisyon ng matatanda na walang kinalaman sa pagmamahal nila sa mga anak nila. At na anuman ang mangyari, hindi kailanman magbabago ang katotohanang mahal namin siya. Pagkatapos ng paghihiwalay namin, ay bumalik kami ni Miguel sa Singapore upang ipagpatuloy ang buhay na matagal ko nang sinimulan doon. Hindi naging madali ang magsimula ulit. May mga gabing umiiyak ako pagkatapos matulog ni Miguel. May mga umagang kailangan kong pilitin ang sarili kong bumangon para pumasok sa trabaho kahit pakiramdam ko ay pagod na ang puso ko. Sa mga panahong yun ay isa sa mga taong tahimik
na nandoon para sa amin ay si Dr. Ethan. Hindi niya ako pinilit na magkwento. Hindi niya rin sinubukang ayusin ang mga problemang hindi naman niya responsibilidad. Ang ginawa lamang niya ay manatili. Minsan ay sapat na pala ang simpleng presensya ng isang taong handang makinig para maramdaman mong hindi ka nag-iisa. Lumipas ang mga taon. Unti-unti ring natutunan ni Miguel ang bago naming setup bilang pamilya. Natutunan niyang may mga pamilya pa lang hindi kailangang nasa iisang bahay para manatiling pamilya. Natutunan niyang posible pa ring magkaroon ng dalawang magulang na nagmamahalan bilang magulang kahit hindi na bilang mag-asawa. Samantala, hinarap naman ni Paulo ang isa pang mahirap na laban sa buhay niya. Ang sabihin ng totoo sa sarili niyang pamilya. Hindi naging madali para sa kanya ang tanggapin ang lahat ng yon, lalo na dahil lumaki siya sa isang tahanang may napakatibay na paniniwala tungkol sa kung ano ang dapat at hindi dapat maging isang lalaki. Pero sa paglipas ng panahon ay natututunan din nilang mahalin ang anak nila ng higit sa anumang label o pagkakaiba. At marahil iyon ang isa sa pinakamalaking tagumpay na nakamit niya sa buhay niya. Lumipas pa ang ilang taon at dumating din ang panahon na handa na ulit akong buksan ang puso ko. Hindi ko inaasahan iyon, hindi ko hinanap iyon. Pero minsan, dumarating ang tamang tao sa oras na hindi mo inaasahan. At para sa akin, si Ethan yon. Sa paglipas ng panahon, ay naging mas malapit kami sa isa't isa hanggang sa isang araw ay nagtanong siya kung handa na ba akong bigyan ulit ng pagkakataon ang sarili kong maging masaya. At sa pagkakataong yon, handa na ako. Makalipas ang ilang panahon ay naging engaged kami. Isa sa mga unang natuwa para sa akin ay si Paulo. At marahil kung may nagsabi sa akin noon na darating ang araw na magagawa naming mag-usap ng maayos pagkatapos ng lahat ng nangyari, hindi ko yung paniniwalaan. Pero nangyari iyon. Dahil sa paglipas ng panahon, napalitan ng pag-unawa ang galit at napalitan ng kapayapaan ang sakit. Hanggang sa dumating ang isang birthday celebration ni Miguel dito sa Singapore na hindi ko malilimutan. Naroon ako. Naroon si Ethan. Naroon si Paulo at si Kevin. At naroon din ang mga taong naging bahagi ng iba't ibang yugto ng buhay naming lahat. Habang pinapanood kong ngumiti si Miguel, habang hinihipan niya ang kandila sa harap ng mga taong mahal siya, doon ko napagtanto na minsan may iba't ibang anyo pala ang pamilya. Minsan hindi ito katulad ng pinangarap natin noong una. Minsan hindi ito ang plano natin. Pero hindi ibig sabihin noon na wala ng pagmamahalan. Hindi ibig sabihin noon na wala ng respeto. At lalong hindi ibig sabihin noon na wala ng pag-asa para sa bagong simula. Dahil ang buhay ay hindi palaging tungkol sa pagpili kung sino ang mananatili. Minsan, ito ay tungkol sa pagkakaroon ng lakas ng loob na palayain ang mga taong mahal mo upang matagpuan nilang muli ang sarili nilang kaligayahan. At minsan, kapag ginawa mo yon, doon mo rin matatagpuan ang sarili mong kapayapaan. Mga kabayan, minsan talaga hindi natin naiintindihan kung bakit may mga pangyayaring sumisira sa mga pangarap na matagal nating binuo. Ngunit gaya ng kwento ni Angela, Paulo at Miguel, may mga pagkakataon sa buhay na kahit gaano kasakit ang pagtatapos ng isang kabanata, maaari pa rin itong maging simula ng panibagong paghilom, pag-unawa at kapayapaan para sa lahat ng taong nasaktan. Para sa inyo mga kabayan, ano ang masasabi ninyo sa kwentong ito? Naniniwala ba kayo na posible pa ring manatili ang respeto at pagmamahalan sa isang pamilya kahit magbago ang anyo nito sa paglipas ng panahon? Ibahagi ninyo ang inyong opinyon sa comment section dahil nais naming marinig ang inyong mga saloobin. At gusto rin naming malaman kung saan bahagi ng mundo ninyo pinapanood ang video na ito. Kayo ba ay nasa Saudi Arabia, UAE,
Qatar, Hong Kong, Singapore, Canada, Australia o nasa Pilipinas. I-comment ninyo ang inyong bansa at lungsod para mabati namin kayo sa susunod naming mga kwento. At kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag ninyong palampasin ang isa pa nating nakakaantig na kwento na pinamagatang OFW sa Qatar, binayaran para magkaanak ang amo. Isang kwento ng sakripisyo, mahirap na desisyon, at isang lihim na nagpabago sa buhay ng isang Pilipinang OFW sa ibang bansa. Maraming salamat sa pananatili hanggang sa dulo ng kwentong ito. Kung may kwento rin kayong gustong ilabas, mga liham ng sakripisyo, pangungulila, tagumpay, o pagkatalo bilang OFW, bukas ang channel na ito para sa inyo. Pwede kayong magpadala ng inyong kwento at igagalang namin ang inyong pagkakakilanlan. Thanks for watching and we'll see you in the next video.